Hi mga kabayan, kumusta? Nagbabalik ngayon si Jeannie, Pinay Hawaii. Ngayong araw na ito, isi-share ko po sa inyo ang nangyari sa akin sa US Immigrant Medical Exam ko sa St. Luke's Clinics Center sa Manila, sa Ermita. So, bibigyan ko kayo ng mga points and tips kung ano ang best way kung ano ba yung dapat nating gawin dito sa since yung mga baguhan, kailangan nyo ng mga malaman kung ano yung mga dapat nating gawin, lalo na kung mga first timer tayo. So, as Pinay Hawaii, gusto kong i-share sa inyo para naman makapagbigay naman ako sa inyo ng magandang impormasyon. Okay, simulan na natin ngayon. So, ang una natin gagawin dito is kailangan tayong magpa-appointment sa paano nga bang magpa-appointment sa St. Luke's? So, ang una natin gagawin, pwede tayong pumunta ngayon sa website nila. Merong website ang St. Luke's Medical Clinic. Mag-fill up tayo ng form doon na kung ano man yung mga information na katulad ng personal ninyo, yung email address ninyo, case number ng inyong US immigrant. Kasi di ba meron tayong sa DS-260, meron tayo ng case number doon. So, may mga informations na dapat tayong fill upan regarding sa inyo. So, kayo yung mag-fill up. Of course, kung ano yung nilagay nyo doon sa email address ninyo, ang St. Luke's mag-i-email sa inyo once na nag-success na kayo sa pag-appointment ninyo. Once na na-fill upan nyo na yung lahat ng kinakailangan yung fill upans, then meron dong maikiklik tayo doon na merong schedule ng appointment kung kailan nyo gusto. So, meron dong slot na available, meron naman dong slot na hindi na rin available. So, kayo na yung mamimili doon. So, yun yung una nating dapat nyong gawin, which is yun yung ginawa ko noon. Kapag nag-success na yung appointment ninyo, mag-i-email sila sa inyo doon sa binigay nyong email address. So, marireceive nyo yon. So, be aware doon sa email address na binigay nyo sa kanila, check nyo lagi yung email ninyo kasi doon nyo makikita. Mabilis din naman, once na nag-success na yon, maaaring mga 5 minutes or 3 minutes, marireceive nyo na rin na nag-success yung iyong appointment. Number 2, meron itong medical examination fees. Ano nga ba yon? So, yun yung fee na babayaran natin sa St. Luke's. Magkano nga ba yon? So, sa akin, sa adult, is 28,650 yung binayaran ko. So, paano nga bang magbayad? So, ang ginawa ko, meron kayong 2 choices. Pwede kayong magbayad mismo sa St. Luke's, doon sa cashier, I believe, is on the 5th floor. And then, pwede rin kayo magbayad sa online. Kung mas sa akin, sa case ko, ang ginawa ko na lang is nagbayad na lang ako ng online para at least ready to go na ako at malesen yung oras ko pagdating ko sa St. Luke's. Yun yung ginawa ko. So, meron din namang instruction doon na fill upan nyo kung gusto nyo magbayad ng online. Basta nakapagbayad kayo online, again, makaka-receive din kayo ng email galing sa St. Luke's yung payment na confirmation na nakapagbayad kayo sa St. Luke's. So, I recommend na i-print ninyo yon. So, pwede rin namang i-save ninyo once na na-receive nyo na yung email galing sa kanila. Ang ginawa ko is sinave ko na rin, but at the same time, nag-print na rin ako ng extra just in case para sigurado. Number 3, ito yung pinaka-importante sa lahat. Best idea kung paano ba magpa-schedule. Ang ginawa ko, in my case, ito case ko ha. So, iba-iba naman kasi yung mga case natin. Yung iba, malalayo sa mga probinsya,
'di ba? Kung saan-saan nanggagaling. So yung iba nanggagaling pa sa Cebu o kaya sa Ilocos o sa Samar. So ang nangyayari is pumupunta sila nagbibiyahe sila papuntang Manila. Then, ang ginagawa is based to dun sa naging experience ko sa mga nakilala ko na doon sa St. Luke's ang ginagawa na lang nila is nagpapa-book na lang sila malapit nearby sa Ermita, sa St. Luke's. Then, dahil maraming pila, so marami ang tao doon kapag nagpa-medical kasi hindi lang naman US immigrant yung pumupunta sa St. Luke's. Nandyan ang Canada, nandyan ang Australia, nandyan yung New Zealand, and then also US. So, mixed na rin yung mga taong nandoon. So, yung iba, yung mga malalayo ang lugar, kung kayo man malayo, ang tips ko na rin nga sa inyo is mas magandang magpa-reserve na rin kayo o magpa-book na rin kayo nearby the St. Luke's. In my case, since nasa Manila lang din ako, may bahay po ako sa Manila, nasa Cubao ako, so hindi ko na ginawa yung magpa-book para makatipid din ako. So, ito yung sinasabi kong best ideas kung paano ba ako nagpa-book. Kasi po, ito napaka-importante. Ito po yung part na napaka-importante sa atin, sa inyo. Kasi marami alam niyo po ba yung the word na sputum? Yun yung kailangan tayong magpa-sputum kapag may nakitang problema sa atin sa x-ray. Yun. So, ano po ba yung ginawa ko? So, ang ginawa ko, ganito po. Kumuha ako ng 60 days kasi ang alam ko, sa pagkakaalam ko, 60 days po yung sa sputum para malaman mo yung resulta. So, ang ginawa ko, kumuha po ako ng schedule since alam nyo naman po, alam nyo na rin, meron akong part 1 kung yung step by step, yung sa schedule po natin sa US Embassy. So, meron po ako noon. Kung hindi nyo pa napapanood, tignan nyo po yung aking video. Nandito lang po para po malaman nyo kung ano yung naging experience ko din sa US Embassy doon sa pagpapa-schedule ko. Since this one is a St. Luke's Medical exam ko, ito ang part 1 ko ng day 1 na kung paano ba ako strategy, kung ano ba yung ginawa ko. So, paano kaya ang ginawa kong magic? So, ganito yung ginawa ko po. Naging smart lang ako para at least panatag yung loob ko na hindi ma-delay ang aking interview at everything na smooth yung aking interview sa US Embassy. Ang ginawa ko po ganito. Nagpa-schedule po ako una sa VAC ng April 14, which is yung birthday ko. Nagpa-schedule ako sa St. Luke's ng mas maaga ng February 11. So, mantakin nyo, February 11, March 11, April 11. So, that means 60 days. So, yung April 11, parang kampante na ako na 60 days. Maisputon man ako, nakahanda na ako. By dating ng April 14, alam ko na kung ako ba ay positive o negative. So, malalaman ko na po yun. So, paano naman kung meron tayong TB? Yun ang nakakatakot, di ba? So, yun yung nagiging cause of delays naman po. So, kapag may TB, active TB, ibig sabihin, nakita sa findings sa x-ray mo na ikaw ay may TB, so medication po tayo ng 6 months. Then, meron din pong tinatawag na latent TB. Ano ba yung latent TB? Yung po yung mga dormant or yung hindi naman severe o nagsisimula pa lamang yung TB, mostly 3 to 6 months din yung medication. Minsan, nagle-lessen dahil dormant lang siya o hidden, hindi pa siya masyadong talagang really, really active TB na tinatawag. So, minsan, depende sa developing ng medication ninyo, maaring 2 to 3 months, okay na kayo. So, depende kung ano yung makikita ng St. Luke's according dun sa, dahil meron naman po, pag nag-active kasi ang TB ninyo,
babalik kayo sa St. Luke's, nakaseparate po yung building na yon. Doon po binibigyan kayo ng gamot and merong mga forms na every month magre-report ka sa kanila. Yun po yung nangyayari kapag meron po kayong active TB. Kapag nakita po nila sa findings dun sa sputum. Kung halimbawa sa 60 days naman po at wala naman din kayong wala silang nakita, that means okay naman din po na nakapasa na kayo sa 60 days na yon. Sasabihin naman po nila iyon kung kayo within 60 days dahil i-email po sa inyo iyon. I-inform din kayo. Pag-usapan natin yung number 3 na cause of delays. Kapag po kayo positive sa TB, sa X-ray, nakita po iyon, ang mangyayari po yun, kung maaga po ang inyong schedule sa US Embassy Manila, yung final interview nyo po, mariri-schedule po uli ang inyong final interview. Kasi po, kailangan gamutin muna yung 6 months, so kukuha na naman po kayo ng panibagong reschedule doon sa interview po ninyo sa US Embassy Manila. Bali, ang mangyayari po niyan, si St. Luke's na po ang mag-i-email sa US Embassy Manila na mapapa-reschedule uli po kayo dahil active po kayo sa TB. Ganun po yung mangyayari ninyon. Ngayon, kung kayo naman ay na-sputum at wala naman kayong within 60 days, katulad na nangyari po sa akin, 60 days po, hindi naman po ako positive sa TB at hindi rin ako latent TB, success naman po at okay naman po yung X-ray ko, continue pa rin po yung ating schedule. Ano man po ang mangyari, kung ano man po yung naging schedule ninyo, base dun sa bago pong patakaran ngayon ng St. Luke's at ng US Embassy, yung update po nila ngayon, year 2025 po ang pinag-uusapan natin. Hindi po ito yung dating 2022, 2023. Ito po yung bagong patakaran ng US Embassy Manila, year 2025, dahil iyan po yung naging experience ko. Ang naging experience ko, kahit po kayo naka-schedule po sa BAC at naka-schedule na rin po ang final interview nyo sa US Embassy Manila at na-sputum kayo, diretso pa rin po ang inyong final interview. Bali, ang mangyayari po niyan, kung kayo ay maagang nakapagpa-schedule, na katulad ng sinabi ko kanina, na nakapagpa-schedule kayo ng example ng 1 linggo lang ang pagitan, tapos nagkaroon pala ng sputum kayo ng 60 days doon sa duration na yon, matutuloy pa rin po ang interview ninyo. Kaya lang po, ang mangyayari sa interview, sa final interview nyo, since nag-email si St. Luke's na kayo ay naka-sputum for 60 days, hihintayin pa yung resulta, so si US Embassy Manila, sasabihan na lang po kayo, sasabihan kayo ng inyong sa US Embassy Manila na madidelay muna ang pagpaprocess dahil hihintayin pa rin po yung 60 days ng resulta ninyo dahil 1 linggo pa lang ho ang nakakaraan nung kayo nagpa-schedule sa St. Luke's. Kaya po delay pa rin po doon yung sa final interview ninyo. Doon pa lang ho malalaman, marireceive nyo yung resulta and makaka-receive din kayo ng email galing sa US Embassy Manila and St. Luke's po. O ayan ha, nabigyan ko kayo ng best ideas kung paano magpa-schedule ha. Kung ginawa ko, pwede nyo rin sigurong gawin na i-apply sa inyo. Why not, di ba? So, naka-ready. At saka isa pa pala, ito po palang ginawa ko. Bago po ako nagpa-medical sa St. Luke, nagpa-x-ray din po ako sa Medical City na para alam ko kung ako ba kung ano ba ang magiging resulta ng x-ray ko para naman hindi ako kakaba-kaba o malungkot mula dun sa minsan 'di ba nanonood ako ng mga vlog din ng mga naging experience din ng mga Pilipina o Pilipino doon. So, naririnig ko at nakikita ko yung mga frustration nila, yung lungkot, naiiyak din ako. So, syempre, may hirap yung ganoon na nare-reject tayo, di ba? So,
para paghandaan ang rejection, para mai-accept natin na nangyayari talaga sa buhay yan. Wala namang perfecto, di ba? So, ang ginawa ko is x-ray din po ako sa Medical City. Since kasi po ako, ang istorya po ng aking buhay, nung baby pa ako, is mahina po talaga ang aking baga. Ang sabi ng parents ko, so something na mahina talaga yung baga ko, na naman ako sa aking father. So anyway, so yun yung talaga yung sa yung experience ko sa lungs ko. So worried din ako. Wala namang nakitang masama sa x-ray ko, kundi maliit na parang tuldok na siguro dahil nga sa experience ko nung maliit pa ako, parang naging para bang peklat kung tawagin, kasi pag meron na tayong naging experience dati, kahit bata pa tayo, lalo na nasa loob natin ng yung lungs na yan, hindi na yan, magkakaroon na yan ng medyo, kumbaga peklat o doon sa atin sa lungs. So siguro yun yung nakita. Pero hindi naman sinabi sa akin sa medical city na severe yon or something. So at least alam ko na. So naka-ready na rin ako talaga na alam ko baka ma-sputum ako kasi nakita sa x-ray yon. So iyon yung naging nangyari sa second opinion ko. O di ba handa na ako. Kaya alam ko na alam ko may sputum ako. At least hindi na ako iiyak o malulungkot kasi handa na ako. Alam ko na talagang mangyayari. Okay, pag-usapan naman natin yung requirements. Ano ba yung requirements doon sa St. Luke's kapag pumunta ka? So, madali lang naman yung mga requirements. Requirements lang nila is yung passport nyo. Magpa-photocopy na rin kayo nun. Then, yung DS-260, may first page yon. Also, yung letter na tayo ay may appointment. Yon. What else yung requirements? 2x2 ID. Sabi nila kailangan ng 2x2. So, nagpa-picture na rin ako ng 2x2, which is yung nakikita ko kapag nagwa-watch ako ng YouTube din. So, 2x2 daw ng US visa, you know. Pero pagdating po doon, hindi na po kinuha sa akin yung 2x2 dahil meron din dun sa area na magpapapicture tayo. Mamaya ikikwento ko sa inyo kung ano yung step pa doon. So, doon muna tayo sa requirements para hindi tayo maligaw. So, ayun. Then, kung meron kayong vaccination card from COVID, hinahanap din nila yon. So, dalhin nyo na rin yon. Kung yung vaccination card nyo sa COVID, then pa-photocopy nyo na rin. And then, what else? And also pala, yung civil documents ninyo, dalhin nyo na yung PSA, yung birth certificate, kung marriage contract ninyo. In my case po kasi, IR1 ako. So, petition ako ng asawa ko, spouse. Yun po ang case ko kasi, IR1. Iba-iba din naman kasi yung mga case natin. May fiancé, merong family, merong sa business, and sa akin is spouse. Yun po yung mga requirements na kailangan nating dalhin, and pa-xerox na lang din po. Tips ko sa inyo para maging healthy din kayo pagdating sa medical exam natin. So, ang ginawa ko is vitamins. Nag-take din ako ng vitamins. Nag-rest din po ako. So, kung kaya nyo mag-rest muna ng 1 month, na wag muna kayong mag-happy-happy o mag-swimming, kasi importante po na wag tayong ubuhin o lagnatin sa schedule po natin sa St. Luke's. Nag-e-exercise po ako. So, medyo nagsusumba-sumba sa bahay. Kahit kung wala kayong perang pagpunta sa gym, pwede naman sa bahay lang. Magsumba-sumba kayo, manood. Ganun po yung ginawa ko. Nagpapapawis sa bahay. And then, meron akong light weights na binili, na pounds, para lang po kahit papaano magkaroon ng firm or muscles, pamparelax din, at pampalakas. So, ganun yung ginawa ko. So, sana ganun din kayo. At kung malapit naman po ang schedule nyo sa St. Luke's, huwag na muna kayong kumain ng kung ano-ano. Lalo na kung bago sa paningin ninyo at hindi nyo alam kung iyon ba makakatulong sa atin sa digestions, mahirap na. So, mas maganda yung pagpunta natin sa St. Luke's is
everything is smooth, wala tayong problema, walang problema sa tiyan natin. So yun din. Kung kumain lang tayo ng nararapat lang na alam nyo na alam nyo yung sa katawan ninyo kung ano ba yung lalo na mga gulay o yung mga protein natin. So yung mga at especially prutas din. So yun lang yung advice ko sa inyo na gawin nyo muna, lalo na kung para handa tayo at mas maganda yung magiging resulta natin na hindi tayo kakaba-kaba sa medical exam natin, di ba? So eto na, pumunta na tayo doon sa day 1 ko kung ano ba yung nangyari na ng kabuuan doon sa loob ng St. Luke's. So ang schedule ko po is February 11, 2025. Yan po yung schedule ko. So ako nakakuha po ako ng schedule ng maaga, 6:30 AM po ang schedule ko. So ang ginawa ko po from Cubao, nag-adjust po ako ng mas maaga. Dumating ako sa St. Luke's ng madaling araw. Siguro umalis po ako sa Cubao is around 4 o'clock in the morning. Then pagdating ko doon, malapit lang din naman. So mga 30 minutes, nandun na po ako sa St. Luke's. So dumating ako ng 4:30, ang aga ko dahil 6:30 pa. Pagdating ko doon, marami na ring mga taong nakaabang. Yung palang mga taong nandoon, yung pala po yung mga maaga nang dumating, gabi nang dumating, o yung iba, yung iba malalayo talagang lugar, maaga na nandoon. So, batch by batch naman yan. So, meron pong schedule ng 5:30, meron pong schedule ng 6:30. Depende po kung ano yung mga schedule. 5:30, 6, 6:30, 7, 7:30. So, yung gap is every 30 minutes. So, kahit maaga po kayong dumating at kung hindi pa po yun yung time ninyo, hindi pa rin po kayo papapasukin ng guard. So, ang schedule ko, 6:30, dumating po ako ng 4:30, 2 hours. So, maaga akong dumating. Then, inintay ko yung schedule ng, may pila-pila naman po doon. So, nagtatawag sila ng guard. So, yun, 6:30 yung schedule ko. So, kapag dumating na yung time ng 6:30 na nagtawag na po yung guard, ito yung line ng 6:30 nang papapasokan, bibigyan po kayo ng number. Pero bago po kayo nila bigyan ng number, kailangan makita nila yung confirmation na meron ka talagang schedule sa St. Luke's. Okay, di pinapasok na po tayo pagdating ng 6:30. Pila na. Eto na yung 6:30, pumasok na po. So, pagpasok mo pa lang sa unang gate, mag-aantay ka pa rin po doon. Pauupuin kayo, may mga silya po doon. Pauupuin muna kayo, hindi pa ho kayo papapasukin doon sa loob ng St. Luke's. Medyo nasa labas pa po iyon, doon kayo papipila. Siguro mag-aantay pa ho kayo ng mga 10 to 15 minutes, minsan 30 minutes, depende po sa dami ng tao. So, after that, mga 15 to 20 minutes, magtatawag na ho para pumasok sa loob, yung mga 6:30. So, pinapasok na kami sa loob. So, nag-antay na naman, pinaupo na naman kami. Yung next step po doon is para doon sa picture, Photo muna po yun. May photo po doon na area doon na tatawagin, kukunin naman yung forms na meron kang papel na inayos na, bibigay na lang po doon yon. Tatawagin na lang yung number mo and then ayun na, magpipicture na. So, wala po yung hikaw, tatanggalin ng hikaw. Kung may hikaw kayo o kwintas, pinapatanggal po. So, meron po doon na magpipicture sa inyo. Then, mabilis lang naman ho, picture lang. Once na picture na, palalabasin na uli kayo. Then, ang susunod, pupunta naman po tayo dun sa pangalawa, doon sa merong reception area doon. Doon sa reception area, magkatabi lang yung photo tsaka reception area. So, tatawagin din po yung pangalan ninyo doon pagkatapos nun. Hindi naman din po matagal. Siguro mga 15 minutes, mag-aantay ka lang, tatawagan ka na. Doon sa reception area, meron dong bawat window, parang sa US Embassy Manila na may mga window rin. So, kung saan ka naka-assign, kung sasabihin naman sa inyo, window 8 o window 5, tatawagan yung pangalan mo, so doon ka pupunta pag natapos na yung isa, ganun. So, ang
isasubmit mo lang yung, yun nga, yung sinabi ko sa inyong passport, tatanungin lang yung passport mo, then kukunin yung inyong civil documents, yung PSA nyo na birth certificate o marriage contract, and then kukunin sa inyo yung, hindi ako kinuha ng 2x2 ID, na sabi kailangan, so hindi naman po kinuha sa akin yun. Then, pinakita ko lang po yung payment ko na nagbayad na ako sa online. I told you na nagbayad na po ako ng online. So, iyon. And then, tinanong ako, in-interview ako doon sa window. Babae yung nag-interview sa akin. Tinanong niya, who is your petitioner? Tagalog lang naman, so huwag kayong kabahan. So, hindi naman siya yung katulad sa US Embassy Manila, nakakabahan kayo. So, Tagalog lang naman yung mga nag-i-interview doon, mga Pilipino lang din. So, tinatanong na, sino ang petitioner mo, anong pangalan, saan nakatira, yung address ng petitioner, contact number ng petitioner, anong pangalan mo, sa'yo, ganun lang. Yung mga information lang sa'yo, madali lang naman, huwag kayong kabahan. Kayang-kaya nyo sagutin yun. Hindi nakakakaba kasi yun lang naman yung tatanungin sa inyo. Then after that, pag natapos na nila, i-encode nun, mag-aantay-antay ka lang ng konti, kukunin yung vaccination card, ganon. Tapos titignan yung appointment letter mo kung meron ka ng appointment confirmation sa US Embassy Manila. So i-encode lang nila yon. Then after that, madali lang siguro mga 5 to 10 minutes tapos na yung interviewan nila tsaka yung pagko-code. Then binigyan ako ng isang paper since nagbayad na ako. Then pinaakyat na ako sa taas, which is yun yung sumunod na pinaakyat ako sa taas is hindi na ako pumunta ng cashier, lumampas na po ako sa cashier dahil kung hindi ka pa nakakapagbayad, papupuntahin ka sa 5th floor, yun yung sa cashier, yun yung next step, yun yung step 3 after nagphoto, reception, then cashier. Since nalumampas na po ako sa cashier. Ako sa taas, so ang unang naging step is laboratory. Ayan, so laboratory na. So ano ba yung sa laboratory? So yung kukunin ka lang ng dugo, titignan yung blood mo. So injection, kukunin ka lang ng dugo niya. So yun yung sa laboratory. Then, madali lang naman. After that, maghintay ka lang ng sandali. Pag tinawag na yung pangalan mo, then, ayun na. So, ayan na. Magpapalaboratory, which is kukuhanan tayo ng blood test. So, kukuhanan tayo dito ng dugo. So, huwag kayong kabahan. Relax lang kayo. Inhale, exhale lang. So, huwag niyong isipin na magiging negative ang resulta ninyo. So, hindi magiging magandang reaction yun sa inyo. So, just relax and be aware lang kayo, magmasid, kung ano yung mga nangyayari. Yun, ganun po, ganun ginawa ko. So, nag-observe talaga ako doon. At naging chika-chika na rin sa mga katabi doon para habang nag-aantay, hindi tayo mainit, di ba? So, nakilala ko, marami na rin ako nakilala mga mag-aalis din papuntang US o Canada, New Zealand, Australia, kasi iba-iba yung nandoon eh. So, yun nga. Okay. So, doon sa x-ray, bibigyan ka muna ng forms. So, may question doon na tatanungin sa forms na yon kung ikaw ba nagkaroon ng TB on the past, nagkaroon ka ba ng, meron ka bang, tinitingnan nila kung ikaw ba merong tinatawag na tawag doon, kung active ka ba sa pulmon, may pulmon ka ba ngayon, o may gano'n, may ubo ka ba, o tinatanong sa iyo. Tapos meron kang checking lang doon kung meron ka bang operasyon or something. Yun, meron mga question na gano'n na fill upan mo lang. Then fill upan mo rin yung names and kung ano man yung mga information dun sa forms na binigay sa iyo. Then after that, so x-ray na. So dun sa x-ray, tatanggalin mo yung lahat ng damit mo, magpapalit ka ng gown, and then hinga lang ng malalim, yung binibigay nilang instruction doon na hinga ng malalim, inhale,
Excel. So, papracticein ka lang muna nila. Then, after that, huwag kang kabahan. Just relax lang. Mas maganda, hinga kayo ng malalim para mas maganda yung ah, resulta ng x-ray ninyo. So, yun yung sinasabi nila. So, after x-ray, ano yung sumunod? So, ito naman yung sumunod, yung vitals, yung vital natin. So, madali lang naman, tatanungin lang yung kung meron ba sa BP mo, tapos tatanungin nila kung ikaw ba ay nagkaroon ng operasyon, tapos blood pressure, kung nagte-take ka ba ng maintenance. So, merong nurse doon na tatanungin. Then, titignan yung weight mo, yung height, kung ano ba tinitake mo. So, ganun lang. Yun lang yung vitals. Tapos, susulat lang ng doktor. After vitals, ang sumunod naman is yung eye exam. So, may eye exam din siya. So, pagkatapos kong nag-vitals, pumunta ako doon sa eye exam. Pero, pinigyan muna ako ng form para fill upan. And then, yun na. Hintay ka muna ng konti. And then, tinawag na yung pangalan mo. Then, yun, mag-eye exam ka lang, alam niyo naman yung resulta kung 20/20 vision ka ba, yun. Ganun lang naman yung eye exam. So, pababasahin ka kung patatakpan yung mata mo, yung kung anong vision mo, sa kabila din, ganon. So, yun yung eye exam na ginawa nila. Ganun lang yung eye exam po. So, after that, lalabas ka na uli doon, then, ibibigay mo yung form, meron kasi doon parang corner doon na doon mo ibibigay yung form mo after matapos na yung lahat ng mga ginawa mo. So, mag-aantay ka doon kasi yung form na yon, ang pinakasusunod nating gagawin is yung physical examination naman. So, may another room naman na hihintayin. Yun naman po yung susunod na gagawin. So, nag-antay ako ng medyo matagal doon, parang 1 oras, ang tagal kasi ang dami-daming tao. So iba-iba yung destination ng mga tao doon dahil halo-halo na. Hindi lang US immigrant ang nandoon. Kaya tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, nandoon ang Canada, may Australia, merong New Zealand. So, meron pang something na iba pang bansa. So, hindi ko masyadong matanda kung ano pa ba yun. So anyway, so yon, matagal akong nag-antay doon, almost 1 hour nga, ang tagal. Then after that, finally, tinawag yung pangalan ko, pinaupo kami doon sa, may room doon na, I think, parang 3 room, room 1, room 2, room 3. Tapos mag-aantay, uupo ka muna doon sa pintuan, malapit doon sa room na yon. Then merong instruction doon na babasahin mo na kung ano yung gagawin mo. So, yun nga, na maghuhubad ka kasi doon, yung underwear mo, i-remain mo pa rin siya. May gown naman doon. So, ang nangyari, doon tinawag na yung pangalan ko. So, ayun, tinanong muna ako ng doktor, sabi niya, o sige, mag-ano ka muna, magpalit ka muna ng damit, yung gown. So, ayun nga. Tapos, ayun, tinignan niya yung, pinahiga niya ako, pinaataas yung mga kamay, in-examine, yan. And then, in-examine niya yung sa paa. Then, in-examine din, hinawakan yung tiyan, tinignan kung meron bang mga operasyon, ganon. Sandali lang din siya. Then, after a while, nang matapos, sige, bihis ka na. Then, kinausap ako ng doktor doon, tinanong, base doon sa forms na mga finilapan, yun yung mga tinanong. Meron ka bang maintenance o ganito tungkol lang sa'yo, kung gano'n, may naging experience ka bang, nahihilo ka ba o ano, yun yung mga tanong-tanong na regarding sa'yo. Yun lang naman, yung kung ano yung mga pinilapan mo nung una doon sa mga forms na yon, yun lang din yung itinatanong ng doktor. So, wala namang mababago sa tanong sa physical examination. Then, ngayon, nagantay pa rin ako sa labas kasi may kukunin ka dong sleep dahil sa second day. May sinasabi silang white sleep and yellow sleep. Pero I think nawala na yata yung
yellow o pink slip na yon, parang binago na ng St. Luke. Ang ginawa nila lahat yata is white kasi kung may pink and yellow slip, nadidistinguish right away na, oh, hindi yan nakapasa. Parang may discrimination kagad. So, parang alam na kagad na, alam nyo, pag white, nakakapasa. Pag pink or yellow slip, hindi yan nakapasa. So, binago na ng St. Luke yon. So, lahat naka-white slip na. So, nag-observe ako, ang sabi doon, babalik ka kasi doon sa clinic na maliit doon na pinasahan mo ng form doon sa malapit sa eye examination nandoon. So, doon mo hihintayin yung slip na yon para kung babalik ka bukas. So, ito na. So, nakita ko yung iba, tinawag na, then naririnig ko, sige, for immunization na po bukas, babalik bukas, so yun yung mga sinasabi nung nurse doon. Then, nung sa akin na, ang sabi, ma'am, ito na po, for evaluation kayo, baba po kayo sa baba, yun na, naku, sabi ko na may sputum ako. So, ayun. So, naka-ready na ako for, alam ko talaga na may sputum ako. So, alam ko na, sabi ko na, ay, naku, sputum. So, yun ang nangyari sa akin, na sputum ako. So, nagantay ako doon sa baba, merong building, another floor na mag-aantay. Yung pala, ginagather na lahat ng tao. Marami kaming na-sputum, hindi lang ako. Siguro, kung tutuusin, parang halos lahat nga ang na-sputum doon So, kaya, base doon sa mga tinanong-tanong ko, gano'n, sabi nila, na-sputum na rin daw sila noon, kaso naulit-uli, gano'n. Paulit, wala naman daw naging positive sa TB nila, parang gano'n. So, anyway, panatag naman akong loob na walang mangyayari to, okay lang, prepared na ako. So, nag-meeting doon, nung nag-meeting, sinabi ng nurse doon na binigyan kami ng schedule at sinabi na, 3 days po kayong may sputum, pinaliwanag sa amin. So, kung kailan kami babalik, and then pinaliwanag na wag po kayong mag-alala kahit po kayo may schedule sa VAC at saka may schedule na kayo sa US Embassy Manila. Continue pa rin po ang schedule ninyo. Kami na lang po ang magpapadala ng resulta in 60 days after ma-sputum na po kayo. Yun ang nangyari po sa sputum. Pero, yung time na yon, binigyan kami ng form na kung kailan kami babalik. So, may mga petsa-petsa na po yan. Pero, hindi kinabukasan. So, ilang days pa rin po at yung naging pagitan, parang 10 days pa yung pagbabalik ko uli ng day 2. So, yung part 2, susunod, tapusin ko ngayon to. Ito ang part 1. So, magkita-kita tayo sa part 2. Please subscribe naman po sa mga nakapanood na sa akin ngayon at sana natulungan ko kayo at nabigyan ko kayo ng tips dito sa St. Luke's Medical Clinic sa Ermita. At kung meron kayong mga question, huwag po kayong mahiyang magtanong sa akin. Leave comment below. Try kong masagot ngayon sa inyo. At see you on the part 2 sa sputum ko. Bye!